Sa unang bugso ng ating balitaan, numero 1 si KOJC leader Pastor Apollo C. Quiboloy sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight, habang pumangalawa naman ang mga re-electionist na sina Senador Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Buong pagtitiyak ding sinabi ni Pastor Quiboloy na hindi siya tumatakbo para sa pera at ambisyon, kundi para ayusin ang bansang Pilipinas. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pasok ang Duterte sa Magic 12 sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Ginawa ang survey mula May 1 hanggang May 5 kung saan ang followers ng page ay bumoto mula sa 64 na senatorial candidates. Umabot sa kabuang 956,423 ang mga botante at halos 12.8 million naman ang engagement sa lahat ng kanilang platforms. Ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Quiboloy ang nanguna sa naturang survey. Nakakuha ito ng 92,401 na boto sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Sinundan siya ng mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Pang top 11 naman si Representative Camille Villar at Bonifacio Busita. Sa isang recorded message, sinabi ng leading senatorial candidate na si Pastor Apollo ang dahilan kung bakit dapat siyang iboto sa Mayo 12. Ayon sa butihing pastor, hindi siya tumatakbo upang magpayaman o magsulong ng personal na ambisyon, kundi upang magdala ng tunay na pagbabago at maglingkod sa bayan upang itaguyod ang isang bansang malaya mula sa korupsyon at tunay na maayos ang pamamahala. Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na pinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Samantala, patuloy ang malawakang kampanya ni Pastor Apollo Quiboloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinahaharap. Ang mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo ay hindi matitinag. Hindi lamang sila nanatiling tapat, kundi mas lalo pang tumitindi ang kanilang suporta at pagmamahal para sa butihing pastor. Marami na nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng butihing pastor. Si Attorney Israel Totorion, tagapagsalita ni Pastor Apollo, muling nanawagan sa mga taga-suporta na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magkaisa at magsanib puwersa upang ikampanya ang butihing pastor. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Senatorial frontrunner na si Pastor ngayon kasi naiintindihan na ng mga taong bayan, yung mga paratang sa kanya ay wala pong katotohanan. Ito po'y dala ng politika lamang. Kaya nga po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayod ng kayod, mayroon pa tayo ngayong araw at saka bukas na pwedeng mangampanya. Gawin natin ang lahat para mapaintindi sa taong bayan na kinakailangan si Pastor Apollo C. Quiboloy po sa Senado para magiging fiscalizer siya doon, magiging main warrior against corruption kasi siya rin ang isang tao na napakaloyal sa ating bansa at sa kay Tatay Digong. Hindi niya pababayaan si VP Sara Duterte kung sakaling ma-impeachment or may trial against kay VP Sara Duterte. Ngayong araw natapos na ang cross-examination ng kampo ni Pastor Apollo sa witness ng prosecution. Susundan daw ito ng redirect examination sa May 16 at re-cross-examination. Pagkatapos nito, magpapalabas ng desisyon ng korte kung pagbibigyan na makapagpiyansa si Pastor Apollo. Ayon kay Torion, malakas ang pananalig nila na makakalaya na ang butihing pastor. Lahat naman ay nasa control po ng Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are really very hopeful na makapiyansa, makapost ng bail po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi sa tingin namin, the evidence is not strong. So, yun ang opinion namin. So, may ibang opinion din yung prosecution. Pero ako, deep in my heart, may posibilidad na maka-post po ng piyansa si Pastor Apollo C. Quiboloy. Para sa Diyos at Philippines, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.